Makita niya ito nang inig ang kanyang katawan sa takot. Ang pag-unawa kung gaano ito kasakit ay bumalat sa kanya. Gayunpaman, inamin ni Il na hindi matitiis ang sakit, ngunit sulit naman ang resulta. Bumalik ang kanyang isipan sa mga kaganapang nagdala sa kanya sa puntong yun. Noon, may isang bagyo sa labas nang pumasok siya sa isang madilim na silid. Sinalubong siya ng isang lalaking hindi inaasahan ang pagdating niya sa ganoong oras. Nang makapasok si Il, mabilis niyang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Ito ay isang sangay ng alyansang Merma, at ang sitwasyon ay hindi katanggap-tanggap. Kung ang pinuno ng sangay ay madaling natatakot, hindi maayos ang mga bagay. Ngunit tila, ayaw makinig ng pinuno ng sangay sa kanyang mga reklamo. Binigyang diin ng lalaki na magpapahinga na siya matapos uminom, at tinanong kung bakit naroon muli si Il. Gayunpaman, sinabi ni Il na may mahalagang impormasyon tungkol sa kanlurang kalangitan na kailangang pag-usapan. Napatigil ang lalaki na pagtanto ang bigat ng mga salita ni Il. Ang kanyang isipan ay napuno ng mga banta, hilagang langit, kanlurang langit, Diyos ng dugo ng makalangit na sakuna, silangang langit, at timog langit. Iniisip niya ang isa sa 4 na langit ng pagkawasak na nasa ilalim ng kontrol ng Diyos ng dugo ng makalangit na sakuna. Kinumpirma ni Il ang kanyang hinala at binanggit ang katulong ng Diyos ng dugo na minsang nagpayanig sa buong alyansa ng Merma. Ang lalaking ito ang nakapagbigay linaw sa palaisipan ng isang bisig ngunit hindi lubos. Nakatawag ito ng interes sa pinuno ng sangay, kaya tinanong niya kung paano nakuha ni Il ang impormasyon. Ipinaliwanag ni Il na may mga pinagkukunan ng kanyang kapatid na puno ng alyansa. Napagtanto ng lalaki ang intensyon ni Il at hinawakan ang kanyang espada. Agad na kumilos si Il, itinaas ang kanyang bakal na kamay. Nakakagulat na makita na ang tunay niyang kanang kamay ay nariyan pa rin, nakatago lamang sa ilalim ng kanyang manggas. Sa sandaling yun, gamit ang kanyang tunay na kamay, mabilis na umatake si Il sa lalaki. Tumagos ang espada ni Il sa katawan ng biktima, nagkalat ang dugo sa sahig. Ang espada ng lalaki ay nahulog sa sahig na kahoy, nag-iwan ng marka. Hindi maunawan ng biktima kung bakit siya pinatay ng ganoon, ngunit si Il, na hindi kailanman nagustuhan ng matatandang anak na nagdudulot ng komplikasyon, ay naniwalang tinulungan lamang niya itong lisanin ang mundo. Para kay Il, ang unforgiving hand ay isang mabisang sandata, ngunit madalas niyang maalala ang pakiramdam ng kanyang tunay na kamay. Ang tanging pinagsisisihan niya ay ang hindi niya naialay ang kamay bilang sakripisyo noong gabi ng 14 ng Agosto, 1 taon mula nang makuha niya ang prostetikong ito. Naalala ni Il ang mga sikreto ng Fury of the Western Storm. Ngunit kahit ngayon, hindi niya magawang sirain ang puso ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa isang madugong laban, pinrotektahan ng nakatatandang kapatid ang kanyang anak na babae laban kay Il. Sa kabila ng matinding laban, natalo si Il, napilitang tumakas sa pamamagitan ng bintana, at ipinagpaliban ang kanyang paghihiganti. Sa paglipas ng panahon, sinabi ni Il sa master na kung hindi ginawang panangga ng kanyang kapatid ang pamangkin, iba sana ang kinalabasan. Nakarinig siya ng magandang balita mula sa master. Matapos ay proseso ang natanggal na bahagi ng kanyang braso at ikabit ang prostetikong kamay, magpapamalas ito ng mas higit pang lakas kaysa sa unforgiving hand. Dinalhan din siya ng master ng maskara na gawa sa balat ng tao. Nangako ang master na aayusin ito upang akmang-akma sa kanyang mukha. Pinili ni Il na baguhin ng lubusan ang kanyang anyo sa pagsusuot ng maskara, na nagbigay sa kanya ng mukhang karaniwan at walang kapansin-pansin. Samantala, si Ren ay nagnanais na linisin ang sarili mula sa duming kumakain sa kanyang kalooban. Tinanong niya si Yunbi kung paano ito gagawin. Ipinaliwanag ni Yunbi na may ilang paraan, kung maliit lang ang sakit, maaaring palasan, kung marami ng naipon, mas mabuting umupa ng tagalinis, at kung matalas ang dila, gumamit ng mga salita bilang sandata. Nais ni Ren na maunawaan ang kanyang lakas at kung paano niya haharapin ang kanyang mga takot. Malalim na nag-isip si Ren, pilit hinahanap ang anumang espesyal sa kanyang sarili. Gayunpaman, wala siyang maisip. Nang hindi makakuha ng sagot mula sa kanya, pinayuhan siya ni Yanbi na huwag magmadali at pag-isipan ang mga bagay ng maayos. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan na niyang magtrabaho at pinakiusapan si Ren na bumalik sa kanyang ama, na matagal nang naghihintay sa kanya. Ngunit bago makaalis si Yanbi, mahinang hinayla ni Ren ang kanyang manggas. Maingat na ipinaliwanag ni Yanbi na sa pakikipag-usap, kailangang malinaw na ipahayag ang iyong mga nais upang maunawaan ng kausap ang iyong intensyon.
Sa katunayan, gusto lang ni Ren na samahan siya niyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pag-asa. Walang pag-aatubili, inulit niya ang kanyang payo kay Ren na umalis kaagad. Ang kanyang tinig ay matatag, tulad ng sigaw, at ang determinasyon ay kumikislap sa kanyang mga mata. Kahit ang gwardya, na may bahagyang ngiti, ay nag-alok na magbigay ng kahilingan sa harap ng bahay ng banal na halimuyak. Sa wakas, nagpasya si John na tumugon, at ang katahimikan ay napalitan ng matagal ng inaasam na reaksyon. Biglang iniabot ng dalaga ang kanyang kamay, nag-aalok ng isang kontrata. Ang kanyang tingin ay puno ng inosenteng kumpiyansa. Ang sitwasyon ay nakalilito kay John, parang gusot na bakas ng ahas na hindi madaling maunawaan. Hinayla ni Ren ang kanyang damit na may pagsusumamo, at ang kanyang tanong ay nakabitin sa hangin, magagawa ba nila ito ng magkasama? Maingat niyang binigyang diin ang pangunahing punto, makikita ba niya itong muli? Ang pag-asa ay nanginginig sa kanyang tinig, ang kanyang mukha ay malungkot, at ang kanyang tingin ay nakababa. Mahina siyang nagtanong, posible ba o hindi? Ang manipis na sinulid ng pag-asa ay halos maputol. Kalma namang ipinaliwanag ng gwardya na hindi yun kontrata kundi isang pangako. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtitiis. Diretsahang tinanong ni John ang dalaga kung ano ang maibibigay niya kapalit ng kontrata. Napipi si Ren, at ang katahimikan ay malalim, tulad ng balon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit ang pagtingin kay John ay nagdudulot ng kakaibang gun, tulad ng simoy ng tagsibol. At muli niyang tinanong, pwede bang gumawa ng kontrata kung may dapat akong ibigay? Nakakatawa ang tagpo ngunit nanatili ang tensyon. Kalma namang iminungkahi ni John ang kanyang plano, tila itinuturo ang daan sa gitna ng kaguluhan. Sinabi niyang kung magtali si Ren ng pulang laso sa bintana, nangangako siyang darating sa loob ng 2 araw. Ngunit may mga pagkakataong hindi niya magagawang tumakas agad. Kapalit nito, kailangang tuparin ni Ren ang 3 pabor para sa kanya. Nakasabit sa ere ang balanse ng kasunduan na nag-iwan ng manipis na bakas ng intriga. Ipinagpaliban ang usapan tungkol sa mga pabor. Ang gwardya ay nakikinig sa kanilang pag-uusap na parang pangako ng mga bata ngunit hindi ganap na nauunawaan ang kanilang mga layunin. Muling nagtanong si Ren kung natapos na nila ang kasunduan. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pananabik. Ngumiti si John at kalmadong kinumpirma, ang kontrata ay napagkasunduan na. Isang hindi nakikitang selyo ng pagsang-ayon ang tumapos sa kanilang sandali. Pagkatapos nito, kinausap ng gwardya ang ama ni Ren, sinusuri ang sitwasyon sa lente ng pagdududa at tungkulin. Nag-aalala siya para sa seguridad. Napansin ng mga gwardya na si Yan R ay may talento sa sining ng pakikidigma, tulad ng talam ng espada na kumikislap sa ilalim ng araw. Naiintindihan ito ng kanyang ama sa panunood lamang ng kanyang pagsasayaw, walang makakatalo sa kanya. Kahit ang mga bihasang mandirigma. Ngunit hindi niya alam kung dapat ba siyang huminga ng maluwag o maghanda sa pagkadismaya. Binanggit sa kabanata na kung siyan ay isang lalaki, ang desisyon ay magiging malupit, ang ampunin o tanggalin isang malamig na dilema ng tungkulin at pakinabang. Kung siya ay mapagpakumbaba, tatanggapin siya. Ngunit kahit ang pinakamaliit na banta ay mangangahulugan ng agarang pagkalipol. Iminungkahi ng gwardya na magpadala ng tao upang alamin pa ang tungkol kay Yan. Ang banta ng pagdududa ay hinahabi sa isang masalimuot na bitag. Ang tanging paliwanag lamang ay haka-haka kung bakit nagtatrabaho ang isang batang babae sa bar. Marahil ang kanyang tagapagturo ay isang mag-aaral sa paaralan ng M. Pinili ng pinuno na huwag nang gawing mas dramatiko ang sitwasyon. Nagtalaga siya ng masikasong mga gwardya upang bantayan sila tuwing may pagpupulong nang hindi gumagawa ng gulo. Yumuko siya sa gwardya bilang paghingi ng paumanhin para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang bigat ng pagkakasala ay nagpapahirap sa kanyang lalamunan. Ang larawan ng pagkamatay ng nakatatandang kapatid ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan, malupit tulad ng madugong bakas sa kanyang alaala. Ang pagkakakilanlan ng mamamatay taong ito ay hindi maaaring ipahayag sa publiko. Kung malalaman ng lahat na ang kapatid ng lider ng alyansa ng MAA ay naging Western Sky, magdudulot ito ng kaguluhan at pagguho. Nakulong siya sa posisyon bilang gwardya dahil hindi makausad ang magiging pinuno ng angkan. Ni hindi man lang maidaos ang libing para sa yumaong kapatid. Gayunpaman, sapat na sa kanila ang malaman ng pagkakakilanlan ng kriminal upang hindi maglaho ang apoy ng paghihiganti. Hanggang sa makabalik si Il, mananatili siyang nagbabantay, handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanilang angkan.
Noong natagpuan niya ang katawan ng nakatatandang kapatid, nangako siyang pagsasamahin ng dugo ni Elijah sa alak ng paghihiganti. Pinangako niya sa kanyang kapatid na hindi siya babalik sa kanilang tahanan hanggat hindi natutupad ang kanyang sumpa. Samantala, ang angkan ng Namgang ay nababalot ng katahimikan at kalungkutan. Isang puting tela tulad ng niebe ang nakalatag bilang pamamaalam. Ang libing ng tiyuhin ay ginanap sa gitna ng hindi nakikitang sakit. Sa bakuran, tila napako ang isang pamangkin, tinatali ng dalamhati. Nilalaso ng sakit ang puso, at ang mga luha ay umaagos tulad ng tahimik na agos ng kalungkutan. Ang pangalan ng bata ay Son. Lumapit ang nakatatandang kapatid upang aliwin siya, alam kung gaano kamahal ng bata ang yumao. Tumakbo ang isang kapatid na babae, sinusubukang tulungan ang kanilang ama. Ngunit ang luha sa kanyang mga mata ay sumasalamin ng sariling pagkawala. Maingat na pinapalubag ng nakatatandang kapatid ang dalawa. Ang kanyang mga salita ay tulad ng mainit na kumot sa malamig na araw. Bagamat masakit ang puso, wala ang kanilang ama kaya't ang pamamaalam sa tiyuhin ay nakaatang sa kanilang mga balikat. Ang kanilang mga tinig ay nagkakaisa sa isang panalangin ng dalamhati. Ang nakatatandang kapatid mismo ay pilit na pinipigilan ang luha habang pinapanood ang mga bata na tumatangis. Ang kanyang sakit ay hindi gaanong matindi, ngunit nananatili siyang matatag. Samantala, tahimik na naglalakad si John sa bakuran. Relaxed siya, na parang ang mundo ay nilikha lamang para sa kanyang kasiyahan. Napatingin siya sa bintana ng bahay ng halimuyak, kung saan may pulang laso na kamakaway na parang parola ng pag-asa. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kanya. Ang mga oras na magkasama sila ay damaloy ng tahimik, puno ng mainit na saya. Lumipas ang ilang panahon, muli siyang napadaan sa bahay at nakita ang 3 pulang laso na nakatali sa bintana, isang simbolo ng pag-asa at pangako. Sa kanyang silid, ipinakita ni John Karen ang isang laruan na inukit niya mula sa kahoy. Sa kanyang mga kamay, ang ordinaryong kahoy ay nabuhay sa alaala ng pagkabata. Lumipas ang mga araw, muli siyang nagtungo sa bahay ng halimuyak, ang kanyang puso ay bumibilis sa pananabik. Inangat niya ang kanyang ulo at ngumiti, puno ang kanyang mga mata ng sorpresa at paghanga. Ang buong bintana ay pinalamutian ng mga pulang laso na nakatali sa mga eleganteng buhol. Ang bawat laso ay parang tahimik na pangako na nagbibigkis sa kanilang mga kapalaran. Yamakap ang gabi sa lungsod. Bumagsak ang dilim na parang mabigat na kumot. Ang mga anino sa kalye ay naging malalim at walang hanggan. Nakahiga ang dalaga sa kanyang kama, nagtatago sa ilalim ng kumot, parang pinuprotektahan ng sarili mula sa mundo sa kanyang paligid. Biglang bumilis ang kanyang paghinga, at isang luha ang gamulong sa kanyang pisngi, tulad ng kristal na sinulid. Bigla siyang tumayo, mahigpit na hinahawakan ang kanyang dibdib mula sa sakit. Nabigla ang sumaksak sa kanyang puso, ang kanyang mga mata ay malapad na bukas, puno ng sorpresa at kalituhan. May isang bakanteng hawla sa harap niya na walang buhay na ibon sa loob. Sa hawla, nakahiga ang isang inukit na kahoy na ibon na ginawa ni John, isang simbolo ng pag-asa at kalayaan. Tinutok niya ang mata sa hawla ng ilang segundo, ang mga alaala ay marahang niyayakap ang kanyang isipan, parang ulap. Nagbiro si John na ito raw ay isang isdang may pakpak, isang nilalang na lumilipad at lumalangoy ng sabay. Ang paradoxal na pantasya na ito ay nagpapangiti sa kanya habang inaalala ang kwento. Hindi niya maiwasang tumawa, at sa sandaling yun, ang sakit ay hamupa, nagbigay daan sa init ng mga alaala. Binangon niya ang kanyang mga paa mula sa malamig na sahig, sinusubukang bumalik sa realidad. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hawla kung saan nakalagay ang kahoy na ibon, parang naghahanap ng kasagutan. Pinatay niya ang ilaw na nagtaboy sa dilim at nagbukas sa lahat ng sulok ng kwarto. Sa ilalim ng hawla, kumikislap ang tubig, handa para sa isang nilalang na kayang lumangoy at lumipad ng sabay. Ang mga pulang laso ay patuloy na kamakaway sa kanyang bintana, mga simbolo ng walang katapusang pangako at pag-asa. Ang kanyang ama ay nakatayo sa labas ng bintana, nakatingin ng matalim sa mga pulang laso. Ang mukha niya ay isang maskara ng pinipigilang pagkabahala. Pinapayuhan ng gwardya na baguhin ang paraan ng komunikasyon kay Ayon, o kaya'y mag-ayos ng regular na pagbisita ng walang mga ganitong palatandaan. Ngunit ang pinuno ay nagbuntong hininga lamang at nagsabi na gusto niya ang lahat ng ito, na parang isang code sa pagitan nila. Samantala, naghahanda si Ayon para sa trabaho, nagsusuot ng kasuotan na nagbabago sa kanya bilang isang mahiwagang babae. Ang salamin ay nagpapakita ng pamilyar na sopistikadong kagandahan.
Panahon na naman ng trabaho, ngunit biglang lumitaw ang guro sa likod niya. Ang anino ng pagdududa ay nag-freeze sa kanyang mukha. Napansin ng guro ang kakaibang kasiyahan kay John, may isang bagay na hindi tama. Galit na sumigaw si Ayon sa guro dahil sa biglaang pagpasok sa kwarto ng babae nang walang paalam. Hindi tinatanggap ng guro ang laro na ito at tinanong si Ayon na tigilan na ang pagpapanggap. Ngunit ipinapaalala ni John ang mga salita ng guro tungkol sa pagiging babae, hindi lamang sa hitsura kundi pati na rin sa pag-iisip. Ang mga salitang ito ay nagpaisip sa guro. Mukhang natutunan ng mag-aaral ang leksyon ng mabuti. Ang pag-uugali ni John ay nagpapalakas sa galit ng guro, sabay tawa sa kakaibang halo ng emosyon. Gusto niyang maintindihan kung bakit ang tamad na batang ito, na laging nagrereklamo, ay biglang masayang pupunta sa trabaho sa bahay ng mga Diyos na halimuyak. Hindi ba't inaasahan niyang magrereklamo lang ang kanyang mag-aaral habang sumusunod sa mga utos ng isang malupit na guro? Ngunit iniiwasan lamang ni John ang mga tanong, sinasabing nag-e-enjoy siya sa mga madaling araw. Kasama ng mga salitang ito ang mga reklamo, na lalo pang nakakainis sa guro. Hirap na hindi mapigilan ng guro ang sarili, ang tanging nais ay matigil ang katawa-tawang palabas na ito. Sa inis, naglakad palayo ang guro. Muling binuhat ng batang babae ang mabigat na pangako sa kanyang likod, nagiging sandigan para sa isang laging lasing at walang silbing matandang gwardya. Nagmumura si John habang naglalakad pasulong, puno ng inis at panunuya. Nang marinig ito ng guro, parang multo siyang naghagis ng bato mula sa 300 metro diretso sa ulo ni John. Talagang ang parang multo siya, hindi nakikita, mahirap abutin, at masyadong mabilis. Samantala, ilang mga maskarang tao ang nakatayo sa tuktok ng Henan Mountain, masusing minamasdan ang Dallas Dis. Iniutos ng leader na maghanap ng mga bakas, agad na nagsanib ang mga kasamahan upang maghanap ng mga palatandaan. Siya mismo ay papunta sa lugar kung saan kamakailan lang ay sumikang apoy. Ang iba ay nagkalat na doon, naghahanap ng anumang bakas. Nakakita sila ng mga bakas ng sunog na buto at sunog na pulbos. Ang legendary na pulbos na ito ay kayang gawing abo ang 5 o 6 na tao. Halos imposibleng makuha ito mula sa mga underworld na grupo ng mga puwersa ng kadiliman. Kapag ito ay hinaluan ng mga bulak o arena at sinindihan, kumakalat ito ng malayo. Bagaman nawawala ang orihinal na lakas ng pulbos, ito ay bihira at kakaunti lamang ang impormasyon tungkol dito. Hindi sinisi ng pinuno ang sinuman dahil kamakailan lamang niya natutunan ito sa pamamagitan ng hindi karaniwang mga pamamaraan. Sa pagsusuri sa lugar ng trahedya, sila'y namangha, may mga puwersa ba sa ilalim ng kadiliman na handang gumugol ng maraming yaman upang wasakin ang isang siyentipiko? Nagsimula silang magspekulasyon tungkol sa mga posibleng may sala. Ang unang mga sospek ay ang Heavenly Demon Pavilion at ang Heavenly Darkness Alliance, ngunit parehong kulang sa motibasyon. Bago pa sila makapag-usap ng ikatlong posibilidad, nilapitan sila ng isa sa mga scouts, na naguudyok sa kapitan at ang kanyang deputy na suriin ang kanilang natagpuan. Nalaman nilang may mga buto ng tao, at ang mga pagtatangka na itago ang massacre ay walang saysay. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang martial artist. Ang mga marka ay nagpapakita ng paggamit ng isang karaniwang espada at isang metal na kutsilyo na kasing nipis ng papel. Samantala, isang barko ang dahan-daang naglalayag sa ilog. Sa dek ang barko ay nakatayo ang isang misteryosong figura, ang parehong tao na kamakailan lang ay pumatay sa lahat ng kanyang daraanan. Siya ang batang master na tumupad sa ipinag-utos sa kanya ng maaga. Pagkalipas ng ilang oras, ang pinuno ng alliance ay hindi maiwasang magtanong, paano nga ba nasunog ng isang tao ang imbakan ng maingat na Namchuko? Mat patiently na ipinaliwanag ng gwardya na ang massacre ay tunay ngang isinagawa ng isang tao, ngunit ang pagsabog ng apoy ay isinagawa ng isang koponan ng 10 tao. Ang ulat ay nagsasabing ang baryo kung saan nagtatago si Chamo ay medyo malaki. Ang pinuno ay nagalit at hindi makapaniwala na hindi siya naabisuhan. Hindi niya makita ang mga detalye at inutusan nilang huwag siya istorbohin.